Nasayang si Luke Kennard biglang binawasan yung role at minutes, naging limited pa yung touches niya sa game 5 na to na nangyari. Choke sa dulo, 1 point, 0 of 4 sa field, 0 of 2 sa 3, 3 rebounds, 2 assists lang. Itong si Kennard ngayon, hindi ganun nagamit sa third quarter, halos 5 minutes lang ang nilaro niyan. Halos first to third quarter, naglaro lang yan ng 7 to 8 minutes. Yung playing time niya, pagpasok pa ng fourth quarter, bumaba pa sa 6 minutes lang. Kaya hindi rin talaga nagamit itong si Luke Kennard. Hindi uminit kumbaga. Malayo sa game 1 to game 3 performance niya kung saan mismo meron niyang 40 minutes sa loob ng court plus 20 plus points per game. Nalimitahan ng sobra yan kahit sa touches, sobrang limitadong araw. Second quarter, 7 to 8 minutes lang ang nilaro ni Kennard kasama second unit sa rotation. Dito dapat nga raw to magiging scorer disrupted sa offense. Kulang lang sa shot attempts talaga. Hindi naman gaanong napasahan din yan May tapalodo itong si Lolo Bron at Reeves. Sobrang ball dominant. Third quarter, 8 to 9 minutes lang ang nilaro niya, nasa critical stretch pa. Dito mas lalong lumobo yung lead ng Rockets. Ang problema, stagnated masyado yung opensa ng Lakers. Si Kennard walang impact sa buong third quarter na to. Fourth quarter, binaba pa sa halos 6 minutes lang. Sa loob ng court yan, situational at clutch spacing. Hindi rin ganong ginamit yan sa late game possession. Mas dominated talaga yung laro ni Reeves at LeBron. Si Reeves may 22 points. Ang problema, halos bumagsak sa 4 to 16 yan sa field, 2 to 8 sa 3. Kung kay Luke Kennard napunta yung attempts niya, paniguradong mas mataas ang magiging efficiency nila sa game 5 na to. Inasahan na rin kasi talaga na mababawasan yung touches at role nitong si Luke Kennard pagbalik nitong si Reeves Ang problema, mas mukhang effective pa nga raw sana si Luke Kennard sa playoff series na to. Sobrang layo sa performance at efficiency niya mula sa game 1 to game 3 kung saan mismo siya pa nga yung naglilid nga raw sa opensa kasunod ni LeBron. Sobrang nawala pati numbers niya. Si LeBron naman may 25 points ngayon, 9 to 20 sa field, 0 to 6 sa 3. Ayton may 18 points, 9 of 14 sa field, 17 rebounds, may 7 offensive rebounds pa yan na nagawa. Kaya dominant pa rin talaga yung naging laro nito Nagkandalabo-labo lang yung mga to dahil sa stagnant offense. Sa team shooting, bumagsak mula sa 42% yung field ng mga to, 25% sa 3-point area. Sobrang bagsak, hindi nagkakalayo sa offensive ratings nila sa game 4. May 15 turnovers pa sila at halos nakagawa ng 18 points ang Rockets sa turnover na yan. Nasa 30% ang shooting ng Rockets samantalang umabot ngayon sa 44% yung field ng mga to. Pinakamataas na shooting efficiency nila ngayon yan sa series na to mismo. Nadomina pa mismo ang Lakers sa home court ng mga to Halos 5 player may double digit points sa Rockets. Si Segon almost triple double sa overall performance. Mas naging effective pa ngayon si Amen Thompson, may 2 of 5 sa 3, 15 points, may early momentum at third quarter siya pa yung nagpalobo lalo ng lamang. May Tari Eason, Shepard at Jabari Smith, halos hindi nagawang pigilan ng Lakers yung mga yan. At napansin din na biglang nag-collapse yung depensa ng mga to sa game 5. Inasahan na kasi talaga ngayon na pagbalik mismo ni Reeves, magbabago talaga ang offensive structure. Totoo naman, ang problema, nasira yung momentum nila sa series na to. Bumalik si Reeves sa primary ball handler, playmaker, nagbigay siya ng 22.6 assists sa game 5. Mas naging ball dominant nga lang ang opensa. Mas maraming possession na napunta sa kanya, mas maraming attempts ang nagmi-miss. Naging less fluid ngayon ang ball movement. Mas isolation heavy open sila nakaasa. Nung wala kasi si Reeves, mula game 1 to game 3, mas mabilis ang ball movement, mas maraming extra pass, at mas maraming involved tulad ng mga role players, lalo na itong si Luke Kennard. Mas maraming touches at attempts pero sobrang effective at efficient dyan si Luke Pero sa game 5 na to, bumagal ang tempo, mas maraming set plays at isolation. Mas madaling basahin ng depensa ng Rockets ang opensa ngayon ng Lakers. Alam nila na kay Reeves mapupunta ang bola, na mas madalas gumamit ng isolation play, kaya alam ng Rockets nga kung saan babagsak yung bola Hindi si Reeves ang problema. Pero nang bumalik nga raw to, nagbago bigla yung team system. Naging ball dominant bigla yung opensa nila. Nawala ang rhythm ng role players. Bumagal sobra ang ball movement. Hindi na lahat involved sa team offense nila. Balik sa dati ang Lakers. Nalimit ang touches ni Kennard. Nasabay pa dito, cold strike sa early. Defensive target pa siya ngayon ng Rockets. Siya kasi talaga yung pinagpukusan dyan, lalo na nitong si Amen Thompson at Tari Eason.